pagkatapos natin kay Doc Willie Ong, itatak nyo na po yan, Doc Willie Ong. Unang-una ko po, mga kababayan. Oh. Unang-una ko po, mga kababayan. Anyway, dumako tayo, mga bossing. Oh. Kay Roque, ha? Kay Roque. Oy! Nako. Roque! Sana ng... Kasi, Roque, labas na. Dahil pag hindi ka pa lumabas, nako. Oh, si General Torre na maghahanap sa iyo. Mga kababayan, sa pang-apat nating topic, ngayon ko lang na-realize, no? Na talagang pinangalanan na pala. Talagang sinabi ng tahasan ni General Torre, si Roque, si Bantag. Yan yung aming mga huhulihin. Medyo mahaba lang po itong video na ipapalabas natin, mga bossing. Pagpasensyahan nyo na, pero magandang topic ho ito. No? Kaya po natin ngayong umaga. Ayan. Nasa linya po natin ngayong umaga, si General Torre. Si CIDG Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III. Sir, Ayan, CIDG Director na, mga kababayan, Nicolas Torre III. magandang umaga. Robert Mano at Sherry Ann Torres sa Radyo 630 Balita. Good morning, sir. Good morning, Sir Robert, and good morning. Uy! Sabi ni Ron, CBN, SG, malamang nasa piggery si Roque sa farm ni Go. Diyos ko. Ma'am Sherry-Ann at sa inyong mga tagapakinig. Opo, maraming salamat sa pagising ng umaga na maaga ngayong Friday at congratulations po. Sir, ay ang unang... Ay, nako, yan pa. Mahilig gumising, alam natin, mahilig gumising na maaga si General Torre, mga kababayan. Yung mga pulis daw po doon sa Davao, hindi mahilig gumising ng maaga. Kasi sabi ni General Torre, eto mga kapulisan dito, pinagre-report ko para sa meeting na alas 5 na madaling araw. Aba, gusto pa ako i-report. Gusto ako report sa media. Oh, nilalabag ang kanilang karapatan. tanong namin dyan, bilang bagong talaga ka sa CIDG, na ahead of time ba, kailan mo nalaman na ibibigay sa iyo itong leadership sa CIDG na ito, sir? Well, I was warned by the chief na may orders na lalabas one day before. So, one day before na lumabas ang order, nalaman ko na ako'y ito talagang Isang araw bago sabihin. Sandali, i-ano natin yan. I-forward natin na yan. may mga baril na expired na ang mga lisensya at meron ding nakakita tayo ng mga pangalan na na-involve na rin sa iba-ibang mga kaso. Kaya hindi na nakapag-renew ng baril. So sa ngayon sa CIDG, kasama rin dyan sa ating trabaho ang offline paglalansag, yung mga private armed groups at mga loose firearms. So mas matutukan ko yan at yan, mas I can confirm uli na lalong matututukan ang pag-build up sa Angels of Death. Kumbaga sa sir, hindi nagtatapos doon sa pagkakahuli ninyo kay Kibuloy itong isyong ito sa na sinasabing violation o mga abuses umano ni Kibuloy sa loob ng KOJC. Nako. Opo, hindi pa naman natatapos yan dahil ang case build up natin, hindi lang naman mag-isa yan dahil mapansin natin, napakalaki nga ng organisasyon, hindi lang naman isa ang may gawa at may sala na dapat. Masyado mahaba tong video na to Doon sa mga cases, kasi nga daw, sabi nila, para napabilib nyo sila doon sa panahon na nagmamanhunt operation kayo kay Pastor Apollo Kibuloy. Diyan sa region na 11 o sa Pro 11 at sa Davao City. Ano yung pwede ba nating masabi, General, na pinaka-memorable experience mo doon sa nangyari na yon na mas nagpahusay sa'yo siguro sa pagiging isang pulis? Nag-develop sa'yo sa pagiging isang pulis? Well, nakita natin dito, no? The PNP is, yun ang nakita ko rito na the PNP is still... Hindi ko marinig yung sinasabi. Pero dito, sige mga kababayan, dito po mismo, no? Diyan mismo sa balita na yan, mga kababayan. Tinanong po si General Torre. Tinanong po, ayan, hanapin nyo na lang kung gusto nyo pong makita yan. No? Anong balita yan? Hanapin nyo na lang po yan. Tinanong po si General Torre, ano po ba ang gagawin doon kay Harry Roque na pinapahanap po ng Kongreso at kay Bantag? Nako, wala pong gatol na sinabi po diyan sa interview na yan ni General Torre.
sila po talaga ang kailangan namin makuha. Huhulihin po talaga yang mga yan, mga kababayan. Oh, sa tingin niyo po ba atras diyan si General Torre, lalong-lalo na siya na ang direktor at nasabi niya pa po, mga kababayan. Nasabi niya pa po, mga kababayan, kapag sa CIDG na, hindi pwedeng hindi mahuli yang mga yan. Oh. Intelligence na po ng PNP, mga bossing. Sabi ni June Orias, palagay ko hindi ipapadala ni Roque ang documents. Matalino daw yan. Baka lalong matuklasan ang katotohanan. O, tama nga. Sige nga, i-play pa natin to. Baka mahagip natin yung mismong sinabi ni General Torre dito. Very professional organization. Mga key personnel na nakasama ko na gumawa ng Siyempre, sa panig ng pulisya, siyempre, ang matagal lang hinahanap na si Bantag, di ba? Tapos, ngayon, ang House of Representatives, si Attorney Harry Roque, pinahanap. Ano po ang disposition nyo sa mga ganito, General? Well, isa sa mga priority na trabaho ng CIDG ay ang manhunt operation. So, sila ay kasama, yes. Opo. Kasama po sila, as much as I can confirm na sila ay kasama sa mga pa-priority ng ating manhunt operation dyan sa CIDG. Sir, itong priority, itong manhunt kay Harry Roque, meron pang mga nakalinya dito kay dating Bucor Director Bantag. Tapos, meron ding ongoing investigation ngayon tungkol dito sa mga sinasabing angels of death ng Kingdom of Jesus Christ, di po ba? Meron po bang update na pwede po kayo maibahagi sa amin tungkol dito? Talagang uubusin, ano? Ay lalo natin matutukan ang ating case build-up dyan. Nang nandito ako bilang RD ay na-identify na talagang uubusin, mga kababayan. Harry Roque, Bantag, hindi uurungan ni General yan. Sa tingin nyo, mga bossing, kung ngayon, ilang star na ba si General? Di ba may 1 star siya? Nadagdagan na ba pagkatapos mahuli si Kibuloy? Panigurado yan, madadagdagan pa po yan. Paano pag nahuli na din si Bantag at nahuli si Roque? Di 4-star general na agad siya? Di ba, mga kababayan? Sabi ni Narciso Centeno Jr., General Torre, panagutin muna sa batas at sa taong bayan, sina Roque at Bantag at ang big boss nila, ICC hatulan. 2-star na ngayon. Tapos, pangatlong star yung kay Harry Roque. Yung kay Harry Roque, mukhang madali lang naman makuha Diba? Nasusundan na nga si Harry Roque kaya lang nauunahan lang ng puslit. Pangatlo yung kay Roque, pang-apat yung kay 4-star general ang ending, mga kababayan. Okay ba sa inyo yon? Okay, nauubos yung mga nagtatago. Kung ako dito sa mga nagtatago, sana sumusuko na lang sila. Yung sinasabi ni Kibuloy na may banta sa kanyang buhay. Yan, nakasukot, hindi na masumuko talaga. Nakubkob lang yan si Kibuloy, nandiyan na sa loob ng kulungan. Bakit hanggang ngayon buhay pa? Kung talagang merong banta sa buhay niyan. Wala. Ginagamit na lang po nila yung dahilan na merong banta sa kanilang buhay. Bakit po, mga kababayan? Para malusutan lang. Para ma-justify lang nila. Kaya ako nagtago kasi meron akong banta sa buhay ko dahilan na lang po yun. Pag nahuli na, may panibagong style na naman po sila. May sakit naman sila. Biglang magkakaroon ng neck brace, biglang sasabihin, naku, kailangan po ma-check up natin si Kibuloy. Kasi matanda na din po, may mga sakit na. Kung ang tagal-tagal nagtago walang dinadamdam Eto ngayon, nahuli, biglang may karamdaman na. Di ho ba, mga bossing? Sabi ni Joey Sandoy, baka asa Nueva Ecija lang yan. Sa asyenda niya, nila ni Robin. Kasamaan, laban sa kadiliman. Diyos, gustong si Roque, 30 na lang yung kasama yun. 30 na lang yung kasama doon, hindi pa naayos yung pagsigaw nila ng sabay-sabay. At hindi pa na i-brief yung mga kasama niya doon na kasamaan laban sa kabutihan. Ayun. Mga nagmukhang tanga.
Meron pa bang nangyayaring mga EDSA ngayon? O wala na? Paano tingin ko wala na eh. Kasi kay Buloy, wala na. Oh. Ako, naniniwala ako, ibang pondo dyan, iba yung mga speaker, yung mga sound system, yung may mga nagsasalita sa mic na pagsisigaw yung pinaka nasa gitna ng entablado, merong background, may sound effect sa likod. Oh, pag sinabi, magnanakaw, tapos meron naman background, magnanakaw, wala nang ganun. Umatras na ang KOJC, tapos si Roque naman, hindi na makapag-mautog-mautog. Dahil nagtatago na, wala na. Diyos ko po, yung 8 million, ano nangyari doon sa 8 million na yun? Ano nangyari doon sa 8 million na isinisigaw nyo? Unti-unti kayong naubos, unti-unting nawala, o nagkaroon pa ng 2 faction yung pagwewelga ninyo. Dinaig nyo pa ha? Dinaig nyo pa si Renato Reyes. Si Renato Reyes yata kung magwelga 2 beses sa isang buwan. Kayo kung magwelga, ilan? Meron 7 days pa kayong nalalaman. Diyos ko, sayang lang pagod nyo. Oh. Kaya yung iba ho, mga kababayan, yung ibang mga vlogger, ayun, iba na po ang content. Hindi natin alam kung bakit. No? Nahuli lang po si Kibuloy, iba na po yung content. Hindi na pinabayaan na po si Kibuloy doon sa loob. Kayo na bahala mag-isip kung ano ang dahilan bakit biglang nawalan na sila ng content kay Kibuloy. Oh, ha? Kaya eto, mga kababayan, meron tayong mga susundan po, no? Na pagtutuunan na naman po ng lakas ni General Torre, si Roque at si Bantag. Anyway, mga boss, Chief Amo Sir, 41 minuto na din po tayo nagsasalita dito. Ako'y magpapaalam na po sa inyo, no? 2,400 viewers, huwag nyo pong kalimutan na pindutin po yung like dyan at yung subscribe button dyan. Para po kayo ay ino-notify ni YouTube sa umaga na tayo ay naka-live at sa gabi na tayo ay naka-live din po, mga bossing. Sabi ni Aurelia Adena, 20 piraso na lang ang maisog. Magkakaroon pa yata sila, magkakaaway-away pa yata yung mga DDS dyan. Anyway, mga bossing, paalam po. God bless po sa ating lahat.